ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag sagrado sa atin ang isang bagay, hindi natin ito magagawang bitawan ng ganon kadali. Pangahawakan natin ito hanggang dumating ang panahon na handa na tayong magpalaya. Ikaw kabarangay, mapapatawad mo ba ang taong nagkasala sa iyo ng malaki? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong mahilig makinig sa Barangay Love Stories. Ako si Nini, 54 years old, taga Mandaluyong at kasalukuyan ay nasa bahay na labang ako habang abala sa muntikong tindahan na pinundar ng anak kong si Eric. Magkakasama kami sa bahay ng asawa at dalawa niyang anak dahil hindi raw ako magawang pabayaan ng anak ko na mamuhay mag-isa. Mahal niya raw ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya at malaki ang utang na loob niya sa akin dahil iginapang ko ang pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya kahit na mag-isa na lamang ako noong araw. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay may asawa naman ako. Kasal kami ng tatay ni Eric na si Oscar pero pagtungtong niya ng 10 taong gulang ay nang babae ito at nagloko sa kasal namin. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay kami matapos nitong ibahay ang babae niya at nagpakalayo-layo sa loob ng 8 taon hanggang sa makatungtong ng kolehiyo ang anak ko. Ay ako ang naghahanap buhay at tumayong nanay at tatay para sa kanya. Marami akong trabaho na pinasok noong araw tulad na lamang ng pagtitindera, paglalaba, katulong sa bahay. Ang panghuli ay ang ginawa kong trabaho ay naging janitress sa isang pribadong kumpanya dito sa Quezon City. Bakit naman po nakangiti kayo dyan? Wala naman. Natutuwa lang ako sa iyo, anak. Sa kabagay na bagay sa iyo yung uniforme mo. Napakagwapo mong tignan. Akala ko po may dumi ako sa mukha eh. Wala ah. Speaking of mukha, ma, di ba kay lolo ako nagmana? Nakuha ko yung kagwapuhan niya. Akala ko sasabihin mo sa tatay mo. Kay papa, hindi po ako sa kanya nagmana. O bakit naman? Gwapo naman ang tatay mo. Di ko na maalala yung mukha niya kung gwapo ba siya o hindi. Basta kinakalimutan ko na siya. Mula nung pinagpalit niya tayo dun sa babae niya. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin napapatawad ang tatay mo? Hindi ko po siya kayang patawarin ng ganun-ganun na lang matapos lahat ng mga atraso niya sa atin. Pinabayaan niya tayo. Iniiwan. Pinagpalit sa iba. Kung hindi niya ginawa yun, di sana hindi kayo magkakandakuba sa pagtatrabaho para lang mabuhay at mapag-aral ako. Siya dapat ang gumagawa nun eh. Pero tungkulin ko rin naman yun kasi nanay mo ko. Hindi kita pwedeng pabayaan, lalo na nung mga panahon na yun. Nandun na nga po tayo kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi di niyo ako pinabayaan. Yung ibang mga magulang dyan, hinahayaan na mapariwara yung mga anak nila kasi hindi nila maitaguyod. Pero kung magkasama kayong dalawa ni Papa sa pagpapalaki sa akin, hindi niyo sana sinusolo lahat ng mga responsibilidad. Kaso wala eh, tinakasan niya tayong dalawa. Pero matagal na yun. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin kayang kalimutan yung nangyari? Ma, wala pong dahilan para kalimutan ko yun kahit na bumalik pa siya dito sa bahay ngayon. Eric naman. Sorry po ma, pero matagal ko nang sinabi sa sarili ko na hindi ko siya mapapatawad. O siya, sige, wag na natin pag-usapan yung tatay mo. Imposible namang bumalik pa siya. Sana nga hindi na siya bumalik. Sana lang talaga. Hindi naman natin siya kailangan eh. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, hindi nyo na kailangan magtrabaho, ma. Ako na magtataguyod sa ating dalawa. Kakayanin naman nating dalawa eh kahit na wala siya. Maiba tayo, anak. Ready na ba yung mga gamit mo? Opo, ready na. Sigurado ka wala ka nang naiwan? Sigurado po, ma. Hinanda ko na po kagabi lahat ng mga gagamitin ko tsaka chinek ko rin po kanina. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi na naman po ako bata eh.
College na ako ma, malaki na po ako. Para sa akin, kahit ano pang edad mo, ikaw pa rin yung Eric na hinahatid ko nun sa school. Bilang nanay, hindi na mawawala sa akin na mag-alala, lalo unang araw mo sa kolehiyo. Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan po pero kakayanin. Oo, ganyan nga. Lagi mong tandaan na anumang sitwasyon, kayanin mo. Opo, yan po ang turo niyo sa akin eh. Kayo kaya ang role model ko. Unang bola ka na dyan. Hindi po ako nang bobola ma, totoo yung sinabi ko. Ay nako, mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Sa inyo lang naman po ako pwede magmana eh. Sige na, anong oras na oh? Baka mahuli ka pa sa klase mo dahil traffic. Mahirap na. Okay sige ma, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ikaw ma, alis na po ba kayo? Aalis na rin ako maya-maya. Maaga pa naman eh. Maglilinis muna ako rito sa bahay. Papa Dudut, hindi ko masisisi ang anak ko kung galit siya sa tatay niya dahil na rin sa ginawa nito sa amin. Pero ayoko namang lumaki siya na namumuhi sa sarili niyang ama dahil kung ako ang tatanungin ninyo ay matagal ko nang napatawad si Oscar. Oo, nandun pa rin ang pagkadismaya ko sa kanya dahil sa pangiiwan niya sa amin ni Eric para sumama sa ibang babae. Pero habang lumilipas ang panahon, Papa Dudut, natatabunan ang pagiging abala ko sa trabaho at pag-aaruga sa anak namin ang galit ko sa kanya at sa mga ginawa niya sa amin. Bukod doon ay aaminin ko na malaki talaga ang pagpapahalaga ko sa kasal. Sagrado kong ituring ko yon, kaya nga kahit na ilang beses na sa aking sinabi noon ni Eric na ikinakahiya niyang dalhin ang apelyido ng tatay niya ay wala na lang akong imik. Pero sa kaloob-looban ko ay mahalaga pa rin sa akin ang natatanging bagay na yon. Dahil yun na lang ang pinangahawakan ko para masabi na minsan, ikinasal ako sa lalaking minahal ko. Ganon ang paniniwala ko hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbalik sa buhay namin si Oscar, Papa Dudut. Kuha mo pa nga ako ng kanin doon, Nini. Grabe gutom ko sa biyahe. Ay sige, sandali. Kukuha pa kita. Sa sobrang tagal kong hindi nagbiyahe, muntik ko nang makalimutan yung daan pa uwi rito sa atin. Ang dami nang nagbago. Marami na rin tinayong mga tindahan at gusali. Oh, eto na yung kanin mo. Sige, kumain ka pa. Salamat. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tapos na kami kumain ng anak mo. Nasa na nga pala si Eric? May binili lang sa malapit na tindahan. May project daw sila kaya lumabas pagkatapos kumain. Siguro malaki na yung anak kong yun, no? Oo, binata na. Natangkaran ka na rin yata. Maiba tayo. Saan ka pa ba galing yan? Sa San Andres, Quezon. Galing ako dun kaya inabot ng halos 8 oras yung biyahe. Sakit na nga ng puwetan ko sa matagal na pagkakaupo. Doon ba kayo nakatira nung babaeng pinalit mo sa akin? Ha? Oo. Doon kami sa probinsya nila. Hirap din ang buhay doon. Ibang-iba sa nakasanayan ko rito sa syudad. Bakit ka pa bumalik dito sa atin? Siyempre. Gusto ko nang tumira kasama niyo rito ng anak natin. Saka patay na rin yung kinakasama ko nung nakaraang taon pa. Tapos napag-isip-isip ko na ayoko nang tumira doon kaya bumalik na lang ako rito. Buti na lang di kayo umalis sa bahay natin. Ma, nandito na po ako. Papa? Oh, Eric, ang laki mo na ha. Nak, magmano ka sa papa mo. Ayoko. Bakit ako magmamano sa kanya? Ano bang ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo bumalik? Gusto ko na ulit kayong makasama ng mama mo tumira sa bahay natin. Hindi ka ba masaya? Bakit ako magiging masaya? Alam niyo, sana hindi na lang kayo bumalik sa buhay namin ni Mama. Aba, bastos ka. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Bakit hindi? Bigla na lang siyang uuwi dito sa bahay tapos ang kapal na mukha niya na sabihin na gusto niyang tumira dito kasama tayo? Ano yun? Ganun na lang yung kadali? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko rin to. Hindi ko nakakalimutan yun.
Pero nawalan na kayo ng karapatan dito sa bahay na to mula nung iwan nyo kami ng mama ko. Huminahon ka muna. Tatay mo pa rin naman ang kausap mo. Saka tama naman siya. May karapatan pa rin siya sa bahay natin kasi asawa ko pa rin siya. Magumising nga kayo. May asawa bang ng bababae tapos iiwan kayo? Tapos na yon. Sabi ng papa mo, wala na rin daw yung kinakasama niya. Patay na kaya bumalik siya sa atin. Ganun. Kasi namatay yung kinakasama niya kaya gusto niya nang bumalik dito sa atin. Ang kapal naman ng mukha niyan. Eric naman. Dami mo namang satsat eh. Mama mo nga tinanggap ako ng maayos. Tapos ikaw, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Ay nako, lumaki ka lang naging bastos at palasagot ka na. Mukha namang di mo pa kaya sarili mo. Ang dami mong daldal. Papa Dudut, kahit na masaya ako sa pagbabalik ng mister ko, malungkot pa rin ako dahil hindi natuwa si Eric sa pagkikita nila ng kanyang tatay. Akala ko pa naman pagkalipas ng mahabang panahon ay magbabago na ang pakikitungo niya sa tatay niya sakaling magkita silang muli, Papa Dudut. Pero nagkamali ako dahil noong ko lang nakita ang mas matinding galit sa mga mata at reaksyon ni Eric. Hindi ko naman siya masisisi pero umaasa pa rin ako ng mga panahon na yon na sana'y mapatawad pa rin niya ang tatay niya, lalo na kailangan kami ni Oscar. 3 araw makalipas tumira ulit si Oscar sa bahay at inamin niyang may dinaramdam siya sa tagiliran niya. Naisip kong ipakonsulta siya sa doktor at doon namin nalaman na may malubha siyang sakit. At dahil nga patay na ang kinakasama niya ay wala nang mag-aalaga sa kanya, kundi ako na lamang na lehitimong asawa niya ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, katulad ng sinumpaan namin sa altar noong kinasal kami ni Oscar, magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at sa kalusugan. Alam ko na pagsubok lang ng Panginoon sa amin ang paghihiwalay namin noong araw, pero sa huli ay pagkalipas ng mahabang panahon ay pinagbuklod pa rin kami ng Diyos upang magkasama ni Oscar. Alam ko na ako na lang ang maasahan niya ng mga panahong yon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya bibiguin. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin ng anak ko na tumira sa bahay namin ang tatay niya, pero wala pa rin siyang nagawa dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa. Kaya nga nanatili si Oscar sa bahay at tinuring ko siya bilang asawa. Mas nanaig sa akin ang awa at habag sa kanya ng mga panahong yon dahil sa kondisyon niya. Noong pina-check up namin si Oscar ay nakumpirma namin na meron siyang chronic kidney disease at kailangan na niyang magdialysis. Ako lang ang nag-asikaso kay Oscar kaya hindi rin maiwasan na mapagod ako, lalo na at nagtatrabaho din ako. At yon ang bagay na napansin ni Eric nang minsan niya akong kumustahin pagkatapos naming maghapunan. Ma, kumusta na po pakiramdam niyo? Eto, masakit ang katawan. Ang dami naming ginawa kanina sa trabaho. Paano? May client audit daw ang mga boss bukas, kaya dami naming nilinis. Napapansin ko po, dumadalas na yung pananakit ng katawan niyo ah. Baka naman kayo na yung magkasakit niyan. Iinuman ko na lang to ng gamot mamaya bago matulog. Bukod sa pag-inom ng gamot, ma, kailangan niyo rin magpahinga. Oo, lagi rin akong puyat gawa ng tatay mo. Nini, halika nga rito sa may sofa. Ano bang problema nun? Bakit siya sumisigaw? Baka may kailangan lang ang tatay mo. Teka, nandyan na ako, Oscar. Ano yon? Anong ano yun? Kanina pa kayo nagbubulungan ni Eric dyan sa tabi. Ako ba yung pinagbubulungan nyo? Hindi ah. Bakit naman namin gagawin yun? Ewan ko. Siguro pinag-uusapan nyo ako. Kasi pabigat ako sa buhay nyo. Oscar naman. Buti alam mo. Ano ka mo?
Di mo narinig? Sige, uulitin ko. Sabi ko, buti alam mo. Buti alam mo na pabigat ka lang dito sa bahay na to. Pabigat ka lang sa aming dalawa ni Mama. Sumusobra ka na talaga. Ako pa ngayon ang sumusobra? Ikaw, kumusta? Kumusta ka? Hindi ka ba sumusobra? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Nakakainis kasi. Akala mo kung sinong boss kung makasigaw. Hari-harian dito sa bahay pabigat naman. Pasalamat ka, masakit tong katawan ko. Kaya di ako makabangon sa pagkakahiga ko rito sa sofa. Kung hindi, makakatingin ka talaga sa akin ng suntok. Talaga ba nananakot ka pa? Ganyan na nga kalagayan mo. Ikaw pa matapang? Kapal ah. Anong sabi mo? Eric, tumigil ka na. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Kita mo na ngang may iniinda siya, oh. Oo ma, kitang-kita ko yung iniinda niya. Malamang karma niya yan sa pag-iwan niya sa atin noon. Naturingan ka pa namang nag-aaral pero bastos ka. Gusto mo ba ng ganyanan? O sige, ikaw nga padre de pamilya pero naghanap ka ng iba. Iniwan mo kami ni Mama. Anong sabi mo? Ano yan, bingi-bingihan ka na naman? Hindi mo na naman narinig? Ano, ulitin ko pa ba? Nini, pagsabihan mo nga yung anak mo. Anak, tumigil ka na sabi. Hindi ko mapigilan ma. Akala mo kasi kung sino to kung makaasta. Pabigat lang naman siya. Tingnan mo yung sarili mo ma. Hindi ka sana mapapagod ng ganyan Kung sa tuwing pag-uwi mo rito, hindi mo naiintindihin tong taong to. Kaso hindi Sabit na nga, paalaga pa. Di ba? Walang kwenta talaga. Tsaka ma, tingin nyo ba hindi ko napapansin kung paano kayo trato nito? Kung sigaw-sigawan ka na lang kung utus-utusan ka, akala mo kung sino? Akala mo naging mabuting padre de pamilya sa atin? Pero choice ko naman yun. Choice ko na pabalikin ulit sa buhay natin ang tatay mo. Sino na lang ang tatanggap sa kanya pag hindi ko ginawa yun? Hindi na natin problema yon ma. Bahala na siya sa buhay niya. Matanda na siya. Nasabi mo lang yan kasi anak ka lang. Hindi ikaw ang asawa. Pag nagkaroon ka na ng asawa, maiintindihan mo na sagrado ang kasal. Maiintindihan mo ng husto kung bakit hindi ko magawang bitiwan ng tatay mo kahit na nagkasala siya sa akin noon. Papa Dudut, nung hindi pa kami nagkakahiwalay ni Oscar ay may ugali na talaga siya na mabilis magalit o mapikon sa mga bagay-bagay. Naisip ko na baka mas lumala lang yon sa mga gamot na pumapasok sa katawan niya. Pero hindi kinatuwa ng anak namin ang trato sa akin ni Oscar dahil para kay Eric, hinahamag ako ng tatay niya sa loob pa mismo ng pamamahay namin. At dahil nga overprotective siya sa akin kaya nagawa niyang sagot-sagutin si Oscar noong minsan niya itong narinig na inuutos-utusan ako. Sa kabilang banda, nagalit pa rin ako at pinagsabihan ko pa rin si Eric. Para sa akin ay mali pa rin na sagutin niya ng pabalang ang tatay niya dahil ama niya pa rin ito. Si Oscar pa rin ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya nga may bahagi sa puso ko na dismayado sa sarili kong anak dahil hindi ko naman siya pinalaking bastos at hambog. Hindi lang yun ang unang insidente na halos magpang-abot sila ng tatay niya dahil pagkalipas lang ng ilang araw ay may sumunod pang tagpo na masasabi kong mas malala, Papa Dudut. Eric! Eric! Halika nga rito sa sala! Dalian mo! Ay, bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa dun sa kwarto mo. Ano bang ginagawa mo? Wala ka nang pakialam dun. Pambihira! Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad? Nakuha mo pa talagang itanong yan? Kahit kailan hindi kita mapapatawad. Kasi walang kapatawaran yung ginawa mo sa amin ng mama ko. Matagal na yon. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Hindi yung hanggang ngayon, ganyan pa rin trato mo sa akin. Tatay mo pa naman ako. Di ka ba naaawa sa akin? May sakit na nga ako, ho? Bakit ako maaawa sa'yo? Buti nga yan Nagkasakit ka. Nakuha mo yung karma mo. Ano ba kasing kailangan mo? Ba't mo ako tinawag?
Nagugutom na ako. Wala pa ba nanay mo? Wala pa. Baka nag-overtime sa trabaho. Wala bang makakain dyan? Iinom pa kasi ako ng gamot. May natitirang kanin sa kaldero. Meron pang ulam mo dun sa plato sa lamesa. Yun ang kainin mo. Ayoko na nung ulam. Nakakasawa na eh. Kapal naman ang mukha mo. Nakuha mo pa magsawa. Wala ka namang ambag dito sa bahay na to. Ikaw pa yung malakas ang loob na mamili ng kakainin mo. Pabigat ka na nga, reklamador ka pa. Bakit ka ba ganyan magsalita? Tatay mo pa rin naman ako. Wala akong pake. Simula nung umalis ka sa bahay na to, nawalan na ako ng tatay. Nawalan na ako ng respeto sa'yo. Para sa akin, patay ka na. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Ang hirap kasi sa mga kabataan ngayon, mapagtanim ng galit sa mga magulang. Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto ka na. Pero walang-wala naman ako kung ikukumpara sa'yo. Kasi ikaw, kampun ka ng demonyo. Kahit na ganyan patingin mo sa akin, mahal na mahal pa rin ako ng nanay mo. Tingnan mo, tinanggap niya pa rin ako sa bahay at buhay niyo. Kahit na iniwan ko siya noon para sumama sa iba. Patunay lang yon na patay pa rin siya sa akin. Kaya di niya ako kayang tiisin. Aray ko! Bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Mama. Sa lahat ng mga pang-iinsulto mo sa kanya. Eric, tama na! Bitawan niyo ako, Ma. Tuturuan ko lang ng leksyon yung taong yan. Kapal na mukha niya. Awatin mo yung anak mo, kundi papatulang ko na yan. Pwede ba? Manahimik ka na lang dyan, Oscar. Ako pa talaga? Oo. Ikaw lang naman yung panggulo rito. Nagugutom lang naman ako. Nagugutom ka? Di kumain ka sa kusina mag-isa. Hirap kasi sa'yo, wala ka ng silbi, ang arte-arte mo pa. Tumigil ka na. Huwag mo nang bastusin ang tatay mo. Bakit hindi ko babastusin yung taong yan? Siya yung una ng bastos sa akin, Ma. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para suntukin mo siya. Tingnan mo. Lalo mo lang dinagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Sabi ko nga kanina, kulang pa yung suntok ko na yun sa kanya sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa ating dalawa, Ma. Bakit ka ba kasi pumayag na pabalikin siya dito sa bahay natin? Mas maayos pa nung tayong dalawa lang eh. Kaya naman natin. Sana hinayaan mo na lang siya na magdusa sa sakit niya. Di ba ganun naman yung ginawa niya sa atin noon? Hinayaan niya tayo na magdusa? Lahat ng nararanasan niya ngayon, karma niya yan. Kaya dapat hindi siya tinutulungan. Papadudot, yun ang unang beses na nasagot ako ng husto ni Eric. Kaya naman galit na galit ako sa kanya. Magalang kasing bata at marespeto ang anak ko kaya gano'n na lamang ang gulat ko dahil parang sa loob lamang ng maiksing panahon ay nagbago na siya. Siguro yung malaki talagang impluwensya ng pagkamuhi niya sa tatay niya para mawalan na siya ng respeto sa akin na nanay niya. Bukod doon ay masama rin ang loob ko sa kanya dahil sa panununtok niya kay Oscar. Ilang araw din kaming hindi nag-imikan ni Eric pero sa huli ay kinausap ko siya at humingi siya ng tawad sa akin dahil sa mga nasabi niya. Nagsorry din ako sa kanya at pinilit ko siyang patawarin na rin ang tatay niya. Pero hindi ganoon kadali yon dahil hindi raw deserve ni Oscar ang kapatawaran niya. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit na tinanggap sa aking puso ang desisyon ng anak ko. Doon ko nga naisip na habang walang magulang ang makakatiis sa anak ay merong mga anak na kayang tiisin ang mga magulang nila. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 3 taon. At sa loob ng panahong yon ay nagkayod kalabaw ako sa pagtatrabaho para masustentuhan ang pagdadialysis ni Oscar. Walang-wala rin kasi siya ng mga panahong yon at ako lamang ang maasahan niya na tutulong sa pagpapagamot niya. Pero kahit anong pagsisikap ko sa trabaho ay kinakapos pa rin kami. Kaya naman inilapit ko na si Oscar sa lokal na gobyerno at iba pang pribadong institusyon para makatulong sa pagpapadialysis niya. Nagbenta na rin po ako ng mga personal naming gamit para makadagdag sa ipon ko. Noong nagkapuhunan ako ay nagtinda ako ng mga merienda na inaalok ko sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon kasabay ng pagtatrabaho bilang janitress. Kahit na mahirap ay wala akong hindi kakayanin
para madugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Kaya lang dahil nga mas madalas pa rin kaming masait, pati ang inipon kong pera para sa pag-aaral ni Eric ay nagastos ko na. Papa Dudut. Mama, mukhang problemado kayo ah. May nangyari po ba? Oo anak, may kasalanan ako sa'yo. Ano po yun? Yung pera kasing inipon ko para sa graduation fee mo at sa iba pang bayarin mo sa eskwelahan, nagastos ko. Pampadialysis ng tatay mo, kapos na kasi tayo eh. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa nalalapit mong graduation. Ay, ayos lang po yun. Ako na pong bahala dun. Paanong ikaw na ang bahala? Wala ka pa namang trabaho. Pwede naman po ako mag-part-time dun sa coffee shop na pinagtatrabahuan ng kaklase ko. May bakante daw po sila, niyayaya niya ako. Sigurado ka ba? Baka mahirapan ka ha? Mukhang hindi naman ako mahihirapan, ma. 6:00 hanggang 10:00 ng gabi lang naman ang duty ko kung sakali. Yung perang kikitain ko dun, makakatulong sa akin yun para may pambayad ako sa graduation tsaka pambili ng susuot kong damit. 4 na buwan na lang naman din, ma, makakagraduate na ako. Salamat anak. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Bakit naman po kayo nahihiya sa akin? Yang kailangan mong magtrabaho para makapag-ipon ng pambayad sa graduation at iba pang gastusin sa eskwelahan. Hindi na kinakaya ng sweldo ko na tustusan pag-aaral mo dahil nga sa sitwasyon ng papa mo. Ay, ayos na po yun. Pag nakagraduate ako, matutulungan ko na rin po kayo dito sa bahay. Huwag po kayong mahiya sa akin, wala naman po kayong dapat na ikahiya. Salamat talaga dahil naging maunawain at matulungin kang anak. Mana po kasi ako sa inyo, maunawain kayo tsaka matulungin. Kaya nga, kahit na anong kasalanan ni Papa noon, tinanggap nyo pa rin siya. Tinulungan, pinagamot. Nung una hindi ko po talaga maintindihan yun kung bakit ganun yung naging desisyon nyo. Pero nitong huli, naisip ko rin na baka nga tama kayo sa sinabi nyo sa akin. Na kapag nakapag-asawa na ako, tsaka ko lang maiintindihan kung gaano kasagrado ang kasal. Oo, kasi hindi naman lahat ng tao perpekto. Lahat nagkakasala. Lahat nagkukulang. Ultimo ako. Kaya nga nung bumalik sa buhay natin ang papa mo, sinabi ko sa sarili ko na nakahanda ulit akong gampanan ng pagiging asawa ko sa kanya. Kaya nga nakakabilib kayo, May. Kasi kinaya nyo yun. Tapos ipinagpatuloy nyo pa yung pagiging asawa nyo sa kanya kahit na mahirap. Mahal ko ang papa mo Ganun talaga yata pag nagmamahal ang tao. Kaakibat na nun yung pagsasakripisyo at pagpapatawad. Ikaw ba? Kumusta na ang pakikitungo mo sa papa mo? Napatawad mo na ba siya, anak? Hindi pa rin, ma, pero sinusubukan ko naman. Naiinis lang kasi ako sa ugali niya kapag mainit yung ulo niya. Lalo na pag nakikita ko yung trato niya sa inyo. Inis na inis ako. Akala mo kung sino Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi wala naman ako magawa. Alangan naman palayasin ko siya rito. Pagpasensyahan mo na lang siya pag nagkakaganon. Baka epekto na rin ang gamot sa kanong sakit niya. Ay, ano pa nga po ba? Pagsasabihan ko na lang din siya. Pero sana, mas lawakan mo pa yung pag-intindi mo sa tatay mo. Tulad nga po ng sabi ko, ma. Sinusubukan ko naman po talaga Salamat ulit, anak. Salamat talaga, ha? Papadudot nagsisi ako ng gusto nang ma-realize kong pati ang pera na nakalaan sa pag-aaral ng anak ko ay nagastos ko kay Oscar. Para ako natauhan ng mga panahong yon pero buti na lamang at maunawain si Eric. Kahit na hindi pa rin siya sangayon sa pagkupkup ko sa tatay niya, paggastos at pag-aalaga rito dahil may sakit ito ay hindi na pinaramdam sa akin ng anak ko ang mga bagay na yon. Sali pa siya na ang nagkusang tumulong sa akin sa pagtatrabaho para mapaaral niya ang kanyang sarili. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nakapagtapos na sa kolehiyo si Eric at siya na ang naging katukatulong ko
sa pagtatrabaho para masuportahan ang dialysis ni Oscar. Pero sa totoo lang, dumating na rin ako sa punto na nahiya na ako sa anak ko dahil nagkaroon pa siya ng responsibilidad sa tatay niya. Pero sinabi lang sa akin ni Eric na ginagawa niya yon para matulungan ako dahil mahal niya ako. Hindi nagtagal ay umalis na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga kay Oscar. Kaya lang ay parang walang pinagbago ang ugali at pakikitungo sa amin ng asawa ko. Akala mo kung sino pa rin siya na hari sa pamamahay namin kung umasta siya, Papa Dudut. Nini! Nini! Ano ba? Kanina ka pa dyan sa banyo. Ang bagal-bagal mo. Ano ba kasing problema mo? Kakapasok ko lang sa banyo. Kakapasok daw. Parang kanina ka pa dun. Marunong ka pa sa akin. Huwag mo na ako pagsalitaan ng ganyan ha. Ano bang kailangan mo? Masahihin mo mga binti ko. Kanina pa nangangalay Sa totoo lang, pagod ako, Oscar. Kanina pa ako naglalaba, di ba? Halos katatapos ko nga lang. Wala nang lakas tong mga kamay ko para masahihin ka pa. Ano ba naman yan? Sino na lang magmamasahe sa akin? Bakit hindi mo bigyan ng pabor ang sarili mo at masahihin mo yung mga binti mo? Ikaw gumagawa nun. Bakit mo ipapasa sa akin? Hindi ba halata? Pagod ako, Oscar. Ang hirap sa'yo. Yung sitwasyon mo lang laging dapat mahalaga. Paano naman ako? Baka nakakalimutan mo. Tao lang din ako. Napapagod. Huwag mo nga akong dramahan ng ganyan. Nakakarindi ka Saka ano pa't umalis ka sa trabaho mo para tutukan yung pag-aalaga sa akin kung hindi mo lang din pala magagawa ng maayos? Yan lang ba ang tingin mo sa akin, Oscar? Katulong mo? Tagapag-alaga mo? Kung oo, aba, kawawa naman pala ako. Bakit ka naman magiging kawawa? Asawa mo ko. Asawa na nagkasala sa kasal natin noong araw dahil ng babae ka't iniwan mo kami ng anak mo. Asawa na bumalik sa buhay namin matapos magkasakit at nagpaalaga. Pero ni minsan, hindi nagpasalamat o tumanaw ng utang na loob. Alam mo, sumusobra ka na Nakakapagod ka na. Hindi ka na ba talaga magbabago? Ewan ko sa'yo kung ano-anong pinagsasasabi mo. Bakit? Nasasaktan ka? Alam mo, gusto ko na lang tuloy maniwala sa anak natin na sana hindi na lang kita tinanggap pabalik sa buhay namin. Hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago Hindi ka marunong magpakumbaba. Ikaw pa talaga yung laging galit. Dapat sa sitwasyon mong yan, nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo. Hindi yung ikaw pa talaga yung matapang o tosero at akala mo kung sino. Alam mo naman na hindi ko kontrolado yung nararamdaman ko, di ba? Hindi ko lang din mapigilang mainis at magalit sa sitwasyon ko. Kasi nga sa dinami-rami ng tao, bakit ako pa yung magkakasakit ng ganito? Siguro nga tama si Eric. Karma ko na to dahil sa pangiiwan ko sa inyo noon. Pero huwag mo namang hayaang malugmok yung sarili mo. Pagtuunan mo ang paggaling mo. Hindi yung minsan, pahirapan ka pang painumin ng gamot tapos hindi mo pa sinusunod yung sinabi ng doktor mo sa kung ano lang ang pwede mong kainin. Hindi ko lang mapigilan. Naaaburido ako. Wala akong magawa sa buhay ko dahil sa sakit na to. Ang daming limitasyon, ang daming bawal. Kaya gusto mo na lang mamatay, ganon. Hindi naman sa ganon. Ganon na rin yun. Hindi mo man lang kami naisip ng anak mo? Lalo na ako. Imbis na ayusin mo yung sarili mo, kahit man lang para sa akin, hindi mo magawa. Paano na lang pag nagkasakit din ako? Paano na lang kita maaalagaan? Pasensya ka na talaga. Kilala mo naman ugali ko, di ba? Ang hirap sa'yo. Kahit na ganyan na ang sitwasyon mo, hindi mo pa rin maibaba yung pride mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kung ako sa'yo, ayusin mo na yung ugali mo bago pa ako magsawa sa pag-aalaga sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, maiintindihan kita. Nauubos din ako, Oscar. Napapagod din ako.
Papadudot dala na rin ng matinding pagod at frustration ng araw na yon kaya nasabi ko ang mga masasakit na salitang yon kay Oscar. Kitang-kita ko na tinalabanan siya ng mga sinabi ko at nalungkot ng husto pagkatapos noon. Pero ramdam ko na gumaan ang loob ko matapos kong mapakawala ng mga bagay na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Napakatigas kasi ng ulo ni Oscar. Mataas ang kanyang pride at nakakapagod na alagaan. Pero dahil mahal ko siya at asawa pa rin ang turing ko sa kanya, kaya ako ginawa ang mga bagay na yon kahit na nakakapagod na. Sa huli ay kinakitaan ko naman ang pagbabago si Oscar at mas naging madali na siyang alagaan. At kausapin hanggang sa mga huling sandali niya, Papa Dudut. Dahil sa lumala niyang sakit ay binawian ng buhay ang mister ko taong 2015. Malungkot po ako sa pagkawala niya pero wala akong pinagsisisihan na idalagaan ko siya hanggang sa bawiin na siya ng may kapal sa amin. Bago tuluyang mawala si Oscar ay humingi siya ng tawad sa amin ni Eric at nagpasalamat sa pag-aalaga ko sa kanya. Para sa akin ay sapat na yon para tuluyang palayain sa kamatayan ang aking pinakamamahal na asawa. Sa kasalukuyan ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtitindahan at pakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga istoryang ibinabahagi ng mga kabarangay natin. At sa tulong ng manugang ko ay nakapagsulat ako ng kwento na pinadala namin sa inyong istasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa iyong programa and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay at super fan ng inyong programa, Nini. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.